Okay, update tayo sa BTC. At mag-update din tayo ng ng konting alts kasi may nag-ano na nagpapa alts na kasi mukhang mag-ATH si BTC, di natin sure. Pero meron tayong mga levels diyan na inaabangan. Di nga lang natin napag-usapan tong bandang 63,500 area dito sa part natin, di natin napag-usapan to kasi expected natin mga dito banda muna na hindi agad tayo magbe-break agad-agad, pero nag-break agad siya with decent volume. With decent volume, makikita natin dito So meron tayong mga fibs dito. Actually mamaya natin lalagay yan. Zoom in tayo, isang araw lang tong point na to itong 57,500 area na to isang araw lang at mega pump agad. So papakita lang natin mabilis yung mga types ng confirmation ng bull market So habang habang pinag-uusapan natin yung mga bearish situation dito, mga nakaraang mga months hanggang last year mapapansin natin yung mga calls natin na mga rejection magaganda naman pero hindi siya nagfo-fruition ng matindi So ibig sabihin meron siyang idea doon na pwede siyang mag-reject at bumagsak So makikita natin, masasabi natin na pinoprove tayo ng market as wrong sa mga bearish calls natin. Pero hindi siya exactly as 100% na mali So for example ito, meron tayong 5 waves dito. So madalas ang mga types of magagandang signs ng bullish market structure na magbe-break ng bearish market structure itong mga second wave at itong fourth wave. Okay? Tapos meron din tayo dito na meron tayong may mini resistance dito kasi meron din tayong dating support dito. Dating support, yan, support. At dito ulit dating support na binreak down, retest, dump. So mapapansin natin itong mga bilog na to at itong mini resistance na to, yan. Lahat to makikita natin meron tayong reaction. So makikita natin dito malakas na reaction dito. Then mag-breakout tayo, malakas na breakout at magkakaroon tayo ng pit stop. Then mahabang type of consolidation sa loob ng dalawang to. Ng dalawang to Papansin din natin na abuo tayo ng base dito basically foundation dito sa area to. Ganun pa rin, meron tayong rejection Mapapansin natin, meron tayong mga importanteng types of rejections dyan na potentially maging bearish ng todo or potentially baka consolidation lang So hindi exactly 100% mali yung natin yung mga basa natin na possible tayo mag-reject dito sa mga area to. Yung pinaka mali natin dito yung potential na mag-dump pa So admittedly may mga may mga mali tayo diyan. So hindi tayo laging tatama diyan sa mga potential na calls natin Pero alam natin meron dapat tayong some sort of reaction. So ang next natin ito So ito na yung last na isa sa mga kailangan natin i-break, ang masasabi ko. Na pinag-uusapan natin. So meron din tayong 0.618 ditong target. Nakapaglalagay natin sa regular chart. Yan sa regular chart, makikita natin may confluence tayong matindi dito. Okay? Matinding confluence. Then malaking rejection ulit So parang dito yan Parang dito malaking rejection. Dito malaking rejection. Dito malaking rejection. So ang sumunod dito naman dito malaking rejection. So ang mga malalaking rejection dun sa mga key levels na resistance, key resistances So hindi exactly 100% mali yung calls natin. Masasabi ko pumapasok siya sa TA, hindi lang siya nagfo-fruition kasi mas nagpapakita ng bullishness ang BTC So for example dito magkaroon tayo ng rejection, then makikita natin once na nag-break So for example, once na nag-break, malakas na move. Then consolidation sa loob kasi meron pa tayong resistance dito. Nag-break, malakas na move. Then makikita tayo ng some sort of rejection muna. Then malakas na move ulit. Ito, na-break. Makikita natin ganun din. Then dito tayo most likely magkakaroon ng panibagong rejection ulit. So hindi natin ulit alam to kung ang rejection na gagawin nito ni BTC malaking type of rejection or yung consolidation lang. Pero syempre hanggat nasa tayo, ganun yung concept kapag nasa bullish at bearish territory tayo or basically kapag nasa support resistance tayo,
Kung support, bullish. Kapag resistance, bearish, no? So, dito tayo ngayon sa area ng medyo kailangan natin mag-ingat, no? Kailangan natin mag-ingat. So, bakit dito sa meron tayong 0.88 dito kaso regular chart to. So, ang pinaka-problema ko dito sa pagbasa ngayon sa BTC, hindi ko sure kung ano ang pinakatama na pagtingin, kung logarithmic ba or regular chart. Kasi ang BTC kasi, habang tumatanda si BTC, humihina ang pump niyan. Ang tinatawag doon yung logarithmic regression, no? Mapapansin natin dito, naka-log chart tayo, magpo-push si BTC pero pakuba, no? Pa-curve. So eventually gaganyan-ganyan lang yan si BTC. Hindi na to magaganyan. So ang gagawin niya parang ganyan. Napakabagal na, push up na lang nito. Okay? So ang tawag ng logarithmic regression, no? Hindi na siya yung tipong parang paparabolic na ganitong klase. Hindi na siya ganyan, most likely. So expect natin at some point mas magagamit na ang regular chart kaysa sa logarithmic chart. So for example, sa stock market mas gamit ang regular chart. Okay, kasi matanda na 'yon at at yung liquidity nun malaki na. Okay? So si BTC as an example, kung kukumpara natin siya sa stock market, hindi pa masyadong malaki ang liquidity ni BTC, kaya tayo nagkakaroon ng mga volatility. Okay? Burin lang natin to, no? Yan. So balik tayo, sabihin natin regular chart muna. So ito yung pinaka-problema ko, hindi ko sure kung ano ang pinakatama, kung regular chart ang susundin natin o logarithmic chart. Pero most likely sa altcoins puro logarithmic chart pa tayo. Okay? So dito, no, meron tayong dalawang basa dito, no, na dito sa logarithmic, na in case sa 0.88 tayo, ganito dapat ang itsura niyan. Dito sa taas hanggang ilalim, na break na niya, no? So pupunta tayo ng daily, na break na niya, isang araw lang siya tumambay dito. Okay? So meron tayong some sort of confirmed breakout. Makikita natin malaki ang volume nito. Napaka-bullish nun, napaka-bullish siya. Pero at the same time, kailangan natin mag-ingat, no? Kasi sa regular chart, exactly doon tayo nag-close sa 0.88 sa regular chart. Which is, ito ang yung kailangan kong i-point out lagi, no? Ang 0.88 ang final target madalas ng corrective move or potential na final move ng kung ano bang trend, no? So sa longer time frame, ang trend nito, kung titignan lang natin, ang trend nitong buong to, downtrend pa to sa buong yan. Pero dito sa structure na to, uptrend to, uptrend. So kaya tayo downtrend dito sa point na to kasi hindi pa tayo nakaka-create ng higher high dito. Okay, so pwede pa ring ma-argue na meron tayong downtrend 1, 2, 3 na ganyan. Pero medyo malabo na mangyari. So for example, ito, no? Kung titingin tayo dito sa COVID dump, ito, no, hindi natin masasabing na uptrend tong part na to kasi meron pa tayong high dito, no? So for example, ito, sabihin natin possible na maging bullish trend to, no? Possible maging bullish trend. Ang problema dito, meron tayong push up, push down. Hindi natin sure itong point na to kung magbe-breakdown kasi nasa sa malaking time frame na to, downtrend to sa malaking time frame. Pero pag ito lang ang titignan natin, uptrend to. Okay? Kasi meron tayong higher high, higher low. So low, or basically low, high, higher low. So uptrend ang tawag dito. Pero dito sa buong structure na to, hindi pa tayo exactly sure kung uptrend or downtrend pa rin to, no? So mapapansin din natin dito ang 0.88 target. 0.88 target, nag-bounce siya dito, then pump ng third wave. Okay? So baliktad nga lang dito, no? Kaso nasa regular chart tayo. So ito na lang ang last na nagalaw ni BTC para maging wala nang case for the bears. Etong 0.88 na to, no, 62,500. Excuse me. So abang lang tayo dito, baka may chance na biglang mag-reject to na malakas kasi hindi pa tayo nakakita ng decent type of consolidation, no.
may expect din natin itong move na to na 1, 2, possible ito yung 3, possible maganda tong para sa bulls, no. Magkakaroon tayo ng potential mas malaking type of correction dito, mas malaking type of correction kasi sa impulsive theory, kapag nagkakaroon tayo ng second wave na flat, madalas ang sunod na correction nito sa macro correction ay malalaking zigzag correction, or pwede yung ABCDE na ganitong klase, no. Pwedeng ABCDE, or baka kasi ABC na to, no, ABC na ganito, hindi natin masasabi. Pwedeng ano to, no, pwedeng 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5, then pump, or pwedeng ABC pump. Okay? Excuse me, may kakakain ko lang, no. Medyo marami rin kasi akong ginagawa, kaya yung schedule ng kain ko medyo kakaiba. 3 p.m. So aabang tayo dito, no. Di ko ganun ka may expect na mag-ATH agad tayo, pero possible na mangyari yun. Possible na mangyari yun kasi meron tayo sa logarithmic chart, no, sa logarithmic chart na inaabangan na 80k. Okay? 80k. Potential mangyari yun na i-skip niya lahat ng mga to, i-skip niya lahat tong mga ATH na to at dediretso ng 80k agad. No, actually mas malaki, no, 90k pala to. Saan ko nakita yung 80k? Ay, ito 80k pala, nabulag lang ako. Mukha siyang 90 kasi. O 80k ang sunod na target agad nito. Okay? So kailangan lang natin mag-ingat sa regular chart. Meron pa tayong 2.618 sa mga target rin to, pero masasabi ko 0.88. Basta kailangan ma-breakout niya tong ATH, no? At least man lang ma-wake up niya, masasabi ko, para masabi natin okay na sa macro bullish trend tayo. Macro bullish trend. Ibig sabihin, nakapag-create na tayo ng malaking confirmation ng uptrend. Okay? So ay lang yung problema, no, yung mga confirmation natin malalayo. Pero ito yung maganda sa BTC, no. Kung titignan natin ang altcoin, so alam na natin na high probability bullish to, high probability, at most likely nasa side na siya ng guaranteed. Nasa side ng guaranteed, most likely lang hindi pa natin masasabi ng 100%, pero mga 90% sure tayo dyan, 90% sure na bull market to. Okay? Lalo na nung pag-uusapan natin to, ito. So ito, yan. So mga previous, mga lumang videos natin, pampataas ang probability ang pag-break nito. So nag-break tayo, pampataas ang probability. Pampataas ang probability ulit to kapag nag-break tayo. At ang final na magpapalaki ng probability natin na almost sure na tayo na bull market tayo, ito. Okay? So makikita natin kung yung mga break niya, ito, no, mga break niya malalakas. Ang mga break nito malalakas. Sumunod, ito, no, nag-reject muna tayo dito. Pag break niya malakas, no? Mapapansin natin yung mga key resistance kapag may break malalakas. Okay? Para mas ma-confirm natin na meron tayong bullish move. So expect natin dito sa susunod. So papakita natin meron kasi tayo dito dalawang levels, no? So masa-sandwich na naman tayo ng dalawang resistance. Pero na-break na natin yung unang resistance, which is ito, no? Yan. So masa-sandwich tayo dito sa dalawang linyang to most likely. So di pa natin sure kung magbe-breakout na ba agad-agad to. Ang expect ko dito most likely baka mag-reject muna, mag-wake up muna. So titingnan natin sa 4 hours to. Ang red volume natin dito masyadong malaki, no? Nagbibigay ito ng indecision. Okay, indecision. So nasa resistance siya, nagbibigay ng indecision, medyo bumabalimbing ang pag-pump niya. Ibig sabihin meron tong matinding resistance dito. So dito rin makikita nyo, no, sa pangalawang linya natin. Meron tayong matinding resistance din dito, pero na break niya agad in one day, no? Pero makikita natin sa 4 hours, wake up, wake up, push down pa, then break. No, sunod-sunod na push up na agad to. Okay, so meron tayong mga indication na lumalaban ang bears pero nananalo pa rin ang bulls. So maganda 'yan para sa bull market. So eto kung magpo-push down tayo. Napakaganda nito para sa accumulation phase natin. So okay lang na hindi tayo na hinintay natin ang mga confirmation para maging sure tayo. Na 100%, almost 100%, sabihin natin, almost 100% na bull market na tayo.
na okay lang na medyo naiwan tayo sa BTC, okay lang 'yon kasi sa alts tayo babawi, no? So kapag mali, di alts, no, total 3, no? Mapapansin natin, pinag-uusapan natin tong 0.5. Isa sa mga matitinding breaks to, no? Mapapansin natin meron din tayong resistance level dito of some sort. So parang ano to, no, may ganitong klaseng some sort of resistance na ganyan, na zone of resistance. Kapag ito na break, pati itong 618, expect nyo ang altcoins natin mag-skyrocket. Okay? Expect natin yun, ha. Pero yun nga, nasa ano tayo sa BTC, nasa medyo matinding resistance tayo at malapit tayo sa ATH. Hindi pwedeng hindi magkakaroon ng some sort of ano dyan, of reaction dyan, masasabi ko, no? Pwedeng hindi na magkaroon ng reaction at mag-breakout na mabilis agad yan, hindi natin masasabi, pero highly likely dapat magkakaroon ng reaction muna yan. Okay, magpapahinga muna dapat yan, especially kapag si BTC makikita natin, balik lang tayo mabilis, ha, ang RSI natin overbought, no? So mataas na mataas tong overbought na to, no, sa weekly pa to. So sa daily ganun din yan, overbought to. Okay, so makaka-expect dapat tayo eventually dito sa mga area to, lalo na nasa resistance tayo, pwede tayo magkaroon ng correction. Pero ganun din, ang volume nito malakas. So pwedeng may continuation to the upside pa to. Hindi pa natin sure, Pero yun nga, kailangan din natin makakita, once na nagpo-push up tayo, kailangan makakita tayo ng higher volume or increasing volume ang tawag, increasing volume. So far mukhang okay naman, mukhang meron naman tayong increasing volume since dito sa start na to. Since dito. Mukha naman tayong may increasing volume mula dito, no? Pero pag dito tayo titingin, mula dito, wala pa tayong increasing volume. So actually, pababa pa ang volume na ito. Kaya tayo dito sa mga area to, hindi pa natin sure kung gusto ba natin maging bullish. Nung na-break natin to, hindi pa rin tayo sure kung gusto natin maging bullish kasi hindi pa natin masyado makita yung increasing volume. Meron tayong volume spike. So dito sa mga part na to, no, mukha tong decreasing volume pa rin. Hanggang sa ma-reach natin tong rejection. Yung rejection na to, increasing volume pa, no. So ibig sabihin, mas highly likely na dapat magkakaroon tayo ng malakas na type of rejection dito. Okay? So gano'n lang yung pinaka-idea or pinaka-logic behind sa TA natin, no? Yung pagbasa ng volume, pagbasa ng RSI at yung mga importanteng ito, no? Ito, tsaka ito. Yan, tatlong yan, no, na magkakaroon ng mga breaks at malalaki ang breaks, no? So kaya tayo nag-switch from bearish to highly bullish, lalo na dito natin makikita kasi nag-break, ang lakas ng break, no? Ibig sabihin, kino-confirm ng BTC na pinoprove tayo as wrong sa pagiging bears, no? At ito kasi yung isa sa mga pinaka-importanteng i-break, no? Importanteng i-break. Ito ang isa sa mga pinaka-importante. Okay? So napakaganda. Sa ngayon meron tayong signs na mukhang pa-third wave to, no? Madalas sa third wave pataas ang volume. Okay? So ibig sabihin meron tayong first, second, ang third wave dapat pataas ang volume. Makikita natin dapat. So pataas naman ang volume, no? So meron tayong some sort of confirmation na meron tayong pa-third wave na move. Okay? Pero yun nga, kailangan natin tandaan, hindi pa tayo nakakita ng macro correction sa ngayon, ha? Ang pinaka-macro correction pa lang nating nagagawa, ito pa lang ang macro correction na nagagawa natin. Since dito, wala pa tayong nagagawang malaking macro correction. Meron tong correction pero sa mini correction lang yan nakakalabasan. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 potential dito. Then baka dito pa yung macro correction. Okay? So yung macro correction natin na to, pwedeng ma-expect natin na zigzag correction to. At kung magko-correct man to, dun tayo pwede pumasok ng altcoins. So okay, babalik na tayong altcoins, ha. Total 3. Dalawa lang ang pag-usapan natin, yung dalawa kong favorite muna kasi di ko pa nare-research. At wala rin akong oras para mag-research ng iba pang alts. So sa alts, no, abang tayo ng some sort of correction sa BTC, no, sa BTC. So ganun din makikita natin ang push up nito at pag push down nito medyo wala pa, no, wala pang volume. Pero ang start nito, mula dito, dyan, ang start nito medyo pataas na. Okay? Nag-i-indicate to ng may some sort of third wave dito. Okay?
So sa buong structure na to, ito sa buong structure na to na ganyan, kung magkakaroon man to ng fifth wave na ganyan, makikita natin madalas ang 1, 2, 3, 4, 5, ang number 3 ang pinakamalaking volume. So makikita natin dito, meron tayong mga malalaking volume sa areang to, no? Pwede pa tayong makataas ng ganyan pa sa volume niya, nakakalabas, and then hihina ulit yan pag pa fifth wave na tayo. Okay? So abang tayo dyan, abang tayo. Pwede tayong pumasok sa number 4 na pag magbabagsak to, pwede tayong pumasok dito sa number 4, then ma-arrive tayo sa fifth wave. Then medyo take profit tayo kung babagsak ulit siya ng mas macro wave down para sa isa pang push to the upside. Okay? So ito yung mga favorite kong altcoins na kailangan, masasabi ko para sa akin, at least sa plano ko, kailangan kong pasukin yon ng bull market. So dalawa lang muna, si FTM at si Matic. Saan ba pwede? Binance, FTM at Matic, no? So makikita natin, naka ba tayo? Naka logarithmic naman tayo. So makikita natin, meron tong 5 waves up, meron tong potential na mukha tong 5 waves down, no? Kaya medyo nagdadalawang isip pa rin ako sa FTM. So ang itsura nito, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung problema, no? Mukha siyang 5 wave counts. Kaya hindi ako makapasok ng FTM kahit favorite coin ko to. Hindi ako makapasok ng FTM ng maayos, or parang ayaw ko pa muna pumasok kasi meron tong indication na mukhang baka may ABC correction pa to, na A, B, C, kung saan man paparating to, kung dito ba siya banda, then isa pang dump yan most likely kasi kailangan after ng 5 waves meron dapat tayong 3 wave count, no? 5, I'm sorry, na tag dito ABC correction na ganyan. So sa ngayon mukhang hindi pa nangyari, pero may pinag-uusapan din tayo na baka pwedeng ABCDE rin to, pero dapat makagawa tayo ng some sort of triangle dito. Ang problema dito, hindi ako makagawa ng triangle. Makagawa ba tayo? Ganyan. Makagawa ba tayong triangle? Medyo pilit tong medyo pilit tong triangle na to, no? Baka ganyan, falling wedge. Di natin sure, pero siguro baka ganyan yung falling wedge, no? At ABCD ito. Meron tayong ito yung problema, no? Mukhang wala tayong masyadong pivot point. A, B, C. Nag-break out agad tayo dito. Mahirap to, no? Mahirap mabasa in terms of impulse wave theory. So wala naman tong lower low dito. So ibig sabihin dapat ito ang some sort of ending structure. Double check natin, ha. Ito yung pinaka low, no? Ito yung pinaka low. So hindi natin makita yung parang pinaka bearish market, ending ng bearish market structure na dito. So siguro kung medyo in a stretch ang gagawin natin, baka ito yung ABC correction niya. At meron tong 5 waves sa loob. Meron tong 1, 2, 3, 4, 5. So ito na lang ang pinaka nagme-make sense na kaya na in terms of bullishness, ito na lang ang pinaka nagme-make sense na tapos na ang ABC correction, at dito na yung start ng 1, 2, 3, 4, 5 na bullish pump. Okay? So ito na lang yun, nag-iisa, no? Na masasabi nating may paparating tayong 5 wave count. So medyo yung tingin ko, no, medyo nasa bearish pa siya. Pero yun nga, since si BTC nag-indicate na ng may bull market na siya, kailangan natin mas tignan ang bullish side ng altcoins, no? So hinahanap natin yung bullish side ng altcoins na mas possible mangyari kasi si BTC binibigyan tayo ng hint na magbo-bull market tayo. Okay? Kahit yun nga, kahit ang tingin ko medyo bearish pa. Okay? So doon lang natin gagamitin yon sa BTC na mukha pa siyang bearish kung bearish, no? At mukha na siyang bullish kung bullish. Pero sa altcoin, since si BTC ang leading leader, charger ng bull market ng buong crypto, kailangan natin consider na mas bias dapat natin ang bullishness, lalo na kapag sa altcoins na. Okay? So ganun ang gagawin natin, no? So medyo mas bias natin bullish
Kasi yun nga, si BTC nagbibigay ng hint na bull market na. Okay? So maraming tayong oras. So napaka early stages pa nito, no? Napaka early stages pa nito. Napakarami pang pwede pang ipump nito. At most likely lagpas-lagpas to. Okay? So si FTM masasabi ko solid na entry to. Oh, actually no, kung titignan natin dito, kung meron tayong first wave dito, dapat ang second wave 0.88 maximum. Tingnan lang natin ha. 0.88 maximum. Hindi ko makita kung tama ba tong kasi mo natin yan. Yan. Medyo lagpas siya. Okay lang yan na medyo lagpas. Basta hindi niya ma-lower low ang recent low niya or yung itong low na to. So hindi niya na lower low, okay pa yon. Kung titignan natin siguro to sa weekly, baka weekly or baka monthly pa ata to. Monthly. Ayun, monthly tayo makikita. So sa monthly, hindi natin makikita na nagko-close below talaga siya, no? Puro wick down to. Okay? Ibig sabihin, tinetest ang bottom. Double bottom ang tawag doon madalas. At doon din natin makikita yung mga closes above sa 0.88. Okay? So, kailangan natin mag-ingat sa mga 0.88, no? Lalo na kung pa-pump or pa-dump, no? Lalo na sa pa-pump kasi si BTC ando doon siya sa mga areang yon kung saan pwede tayo mabiglang malaking klaseng fake out na walang nakakaalam na mag-fake out bigla-bigla pala. Ako di ko rin alam kung mag-fake out, pero mas sa nakita natin ngayon, mas higher probability na magbe-break out dapat siya eventually, no? Pero pwede tayo magkamali ulit, no? Doon pa rin yung possibility na kahit anong mangyari sa crypto pwedeng mangyari, no? Pero sa ngayon, bullish tayo, okay? So, pasok to. Pwede tayo maka-enter dito kaso syempre lumagpas na to, nakalagpas na, no? So aabang tayo ng panibagong wave count dito. So meron na tayong first, second at ang kakalabasan, ito mini wave to ng some sort of push up, no? So mukhang mukhang meron na tong 5 waves. So alisin lang natin ang volume saglit ng FTM. Alisin natin lahat to, no? Ayan. So, kung titignan natin to, meron tayong meron tayong running flat correction of some sort dito. A, B, C na ganyan. Then, meron tayong potential na kakaiba to medyo kakaiba tong move ni FTM, no? In terms of impulsive theory. Meron tayong 1, 2, pwedeng ito ba ang 3 o pwedeng ito dito pa ba yung 3? Baka dito pa yung 3, 4. So meron tayong running flat correction dito na kakaiba yung corrective move niya. Pero meron tayong mga ganyan na pa-slope up yung baliktad. Pa-slope up ang ang corrective move niya na ganyan. Then magpa-pump ulit yan. Labas na. Meron tayong mga ganun So mukha tong merong 5 waves. Tignan natin ang third wave kung ang volume niya ba mataas. Okay. Ang volume naman niya, no, pataas, no, dito, no. Makikita natin na nag-i-spike tayo dito banda. Makikita natin yung pag-pick up ng volume pataas dito. So dito sa mga area na to, nakakabigay ito ng idea na meron tayong third wave diyan. So ibig sabihin ganito dapat tama yung drawing natin. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Actually baka ganito rin to, no? Baka isa na namang running flat. Kaso masyadong malabong running flat correction na naman. Dapat zigzag na. So baka ganyan. Then 5 waves. So san tayo pwede makapasok? So kung may 5 waves tayo dito, tignan natin. Kaso nakapunta na siya ng 0.5. So itong move na, itong possible na dire-diretso pataas na to. Okay, so etong part na to, no, hindi ko masasabi kung saan tayo pwede pa makapasok dito kasi ang kakalabasan may chance na tapos na tong correction dito at dire-diretso na to pataas. Okay, so kung makakapasok man tayo, medyo pahabol ang gagawin natin, pahabol na type of pag-enter. So sa ngayon, sa nakikita kong structure dito, mukha tong may leading diagonal.
Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Potential baka mag fake breakdown to ng 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. So, ito siguro ang pinakamaayos na entry point. Or possible kung mas malalim, baka dito pa ulit, baka i-retest tong ilalim na to. Or yun nga, kung mas malalim, baka dito pa sa 618. Baka di pa tapos tong ABC na to. Hindi natin sure, pero mukhang may sign na tayo ng 0.5 bounce na minimum target ng second wave. Kasi ganito ang itsura niyan. Meron tayo 1, 2, 3 na paparating, no? So, sa FTM, masasabi ko, napaka-solid nito. Kung titignan natin ang chart nito ng weekly, napaka-bullish nito, no? Malalakas ang impulse nito, no? Ito. Malakas na impulse, correction. Malakas na impulse, correction. Malakas na impulse. Then, after ng buong to, correction. Ito, correction. Di natin sure kung saan banda to. Yan. Then, expect natin ang same idea dito, mas malaki na mega pump. Then, dun pa lang tayo magkakaroon ng correction after ng mga kusan banda to makakarating. Okay? So, expect natin ganyan ang kakalabasan ng galaw ni FTM most likely. No? So, makikita natin dito, no, sa structure na to. Dito sa structure natin na 5 impulses na to. Ang third wave, pinakamalaki. Ito ang third wave. Ito ang third wave. Pinakamalaking volume. So, dito may expect natin, napakaaga pa ni FTM. Sobrang aga pa niya. Okay? Kasi ang etong ginawa dito, so lalagyan natin ng bars pattern para lang makita natin kung anong gagawin niya in the future. Yung highly likely na gawin in the future, sabihin natin meron na tayong load sa banda dito. So meron tayong maliit na push up dito. Hindi pa natin sure, baka ganito pa to, no? Hindi natin alam. Ito most likely ang gagawin niya. Push up, correction, push up, correction, push up. Pero tandaan natin, third wave tong paparating na to kasi meron tayong 1, 2, 3. Malaki ang third wave. Ang target yan madalas 1.618. Titignan natin sa fibs natin. Mabilis lang, ang one wave natin, ito ang one wave at papuntang second wave. 1.61. Ang layo nito, no? Sabihin natin regular chart lang. Sabihin natin regular chart lang, O nasa bandang ano na to, $7 na to. Napakalaking pump nun, no? Ganto ang ipapump niyan. 27,000% most likely. So hindi exaggeration 'yan. Hindi exaggeration 'yan, ha. Kung magbo-bull market tayo, makakarating tayo dito. Masasabi ko. Okay? So sabihin natin kung andi dito tayo sa mga area to ngayon na kung nasaan si FTM ngayon. At ito ang pinaka-target natin, 1.618, 1,000% na 1.3,000%. Okay? So malaki-laking ano yan, malaki-laking times X yan, no? Times X tuloy, times most likely mga times, ano ba to, times 10, times 13 ata to, no? So abang tayo. Next natin si Matic, no? So si FTM masasabi ko isa sa mga importanteng mga altcoins yan kasi so ano lang, no, mabilis na explanation lang bakit FTM at Matic at bakit mo ang mga blockchains ang habol ko. So ang logic behind ko sa pagpili ng mga altcoins. Una, yung pinaka-pera, which is yung BTC. Ang sumunod yung blockchains. Paano natin mai-transact ang pinaka-pera na gagamitin natin? So isipin natin dollar. Paano natin i-distribute yung dollar na yon sa mga tao, no, ng walang problema or some sort of kahit anong issue na saan kaya nila makukuha yung pera or paano nila marireceive yung ganong klaseng mga pera? Syempre kailangan mo ng blockchain, which is isa si Ethereum doon. Okay, kaya ang second na pinakamalaki madalas or basically ang second na pinakamalaking cryptocurrency si Ethereum kasi siya ang nagbibigay ng way para makapag-transact ang mga tao gamit ang BTC. Okay? Ibig sabihin, ang expected natin na second na mas magpa-pump kaysa sa BTC mga blockchain. Okay? So, ang mga blockchain, so ang may pinaka-problema si Ethereum, no? Mabagal si Ethereum, medyo mabagal si Ethereum at mahal. Okay? Laging congested si Ethereum at mahal din ang fees. So, meron tayong mga other blockchains like FTM, meron tayong Matic
na nagtatry ng ibang type of solution para mas mura at mas mabilis ang transaction between ng mga tao. Kaya, so kung iisipin natin, kung tinitignan natin si BTC as basis ng bull market, kung tinitignan natin si BTC as basis ng bull market, para sa secondary move, which is ang altcoin secondary move, na mako-confirm natin kay BTC, then makakapasok tayo sa, after na confirmation, makapasok tayo dun sa mas mababang hindi pa nagpapump, which is ang altcoins, at dun papasok sila Ethereum at other iba pang altcoins na potentially blockchain. Kasi ang logic doon, no, mas malaki ang ipapump muna ng mga blockchains versus sa mga iba pang klaseng mga type of cryptocurrencies like mga storage coin. Mukhang matagal-tagal pa ata yun. Mga ano pa bang mga klaseng mga coins? Meron tayong NFT coins. Most likely through popularity lang ang kakalabasan nun at hindi dahil sa actually kailangan sa cryptocurrency. So double check niyo, hanapin niyo yung mga types ng cryptocurrency na mukhang priority muna. Pumipiyok ako, sorry. Priority muna na ma-research ng buong cryptocurrency, ng buong crypto community, no. So ang masasabi ko, ang pinaka-importante BTC muna, syempre. At ang sumunod doon, paano mo itatransact yung pera na yon? Paano mo itatransact ang comparable ang BTC sa dollar sa ngayon, no? Kung sasabihin natin in terms of way of trading ng pag-trade ng pera to goods, or basically kung dito sa crypto to goods, no? So BTC ang pinaka-pera natin. Paano natin gagamitin si BTC na makakapag-transact tayo? Kailangan natin blockchain. Kailangan natin si Ethereum. Kailangan natin ang potential na solusyon kay Ethereum para bumilis at para bumaba ang fees, which is ang etong klaseng mga altcoins na to, Matic at mga FTM, pwede rin yung mga AVAX, Solana, mga ganon. Hindi natin exactly sure ang pinaka ginagawa nila, pero ando doon yung idea na mga layer 1, layer 2 at baka may mga layer 0 pa, no, na nakikita ko sa internet, no. Hindi ko sure kung ano na yung mga yon. Pero anyway, Matic, pag-usapan natin si Matic. Mabilis lang para matapos na natin itong video na to. So meron din, malakas din si Matic, no, para siyang si FTM. So 5 wave counts rin to. Yan, 5 wave counts. Mukha meron tong may ABC correction na tayo dito. So makikita natin 1, 2, 3, 4, 5. Papansin natin, malakas ang volume sa third wave. So ito, no, starting kasi ito. So makikita natin mas malakas talaga ang volume dito kasi opening. Sorry, excuse me, nasisinok ako. So opening to ng pagbukas ng Matic sa Binance. Actually, kapag meron ata tayong Matic saan kaya pwede yung mas luma? Matic sa Bitstamp siguro. Wag siguro sa Binance. Wala atang Bitstamp to. Saan Bitstamp na ito? Wala. CryptoCap. Ba't ganito? So ganito ang CryptoCap. Hindi CryptoCap, no? USD. Coinbase, mas to si Coinbase, no? Ito, Bitstamp. Ay, ganun din si Bitstamp. Ba't ganun? So pinakamaaga pala So kailan to? August 2021. So pinakamaaga ata si Binance. Pinakamaaga ata siya. So mukhang si Binance ang pinakauna, no? So anyway, makita natin ang volume pinakamalaki dito sa point na to, no. Actually di natin kasi makita na maayos kasi ito opening kasi to, no, yung pinaka start ng pag-trade ni Matic. So expected natin malaki talaga ang volume diyan. So medyo minsan hindi natin ini-include to. So mukhang dito dapat tayo titingin. Yan. So ito, no, pinakamalaki madalas ang third wave, no. Ito di ko sure kung bakit ganito, pero hindi natin sure. Dito ata yung COVID dump, no. COVID dump at mukhang COVID dump to, March 2020 to, no. So pwede tayo maka-expect ng malaking volatility rin dito sa volume. Pero dapat pag walang news or some sort of nangyayari sa mundo, dapat ang third wave ang pinakamalaki, no. So meron tayo dito. Meron tayo some sort of 1, 2, 3, 4, 5.
Meron tayong volume spike. So dito sa part na to, ang pinakamalaking volume most likely. So hindi nga lang natin makikita dito kasi pa fifth wave to, pa fifth wave, no? So 1 2 3 4 5. So pababa ang volume niyan most likely. Then dito almost non-existent na ang volume dito kasi mas bababa pa ang volume diyan sa fifth wave. So anyway, malakas ang structure netong Nematic, no? Kung titignan natin, meron tayong potential na ABC correction done na dito. Potential ABC correction done at meron na tayong first wave of some sort dito. Nakakaiba nga lang to, no? Medyo kakaiba tong first wave na to. Meron pa tayong ganito 1, 2, 3, 4, 5. So medyo hindi siya ganun kaganda ang itsura niya kasi medyo nakakalito tong type of wave count na to. Kasi pwede natin makita as some sort of ganito to, no? Ganyan. At ganyan. No? Expanding wedge. Baka ito yung fifth wave kasi malabong mangyaring ganon yon. So, pwede rin, medyo mahirap mabasa tong part na to. Pero in case na first wave to, so ganun ulit ha. Ang bias natin sa ngayon, bullish kasi si BTC, nasa bullish side siya na nag-i-indicate na magbo-bull market ng matindi. Okay? So, ang bias dapat natin sa altcoins, bullish din. Kasi eventually sa BTC dominance kapag bumagsak, mamaya papakita natin yon. Pag bumagsak si BTC dominance, expect natin ang mga altcoins magpapump na matindi. Okay? So, first wave, second wave, at ito paparating ng third, fourth, fifth kung saan man to. Okay? Same concept. Kapag naabutan na tayo ng 5 waves dito, expect tayo malaking correction dito. Ito yung malaking correction. Makikita natin, first time tayo nagkaroon ng ganito kalaking correction. Wala tayong nakitang ganyang correction dito. Wala tayong nakitang ganyang correction dito. Maliliit lang to. Maliit. No? Ito kasi panibagong cycle na to. 1, 2, 3. Panibagong cycle. Kaya malaki ang dump dito. Okay, kaya abangan natin ang potential na malaking pump din dito. Okay? So, ganun din. Same concept. Punta tayo ng bars pattern natin kung ganito rin ang gagawin ni BTC, ni Matic. At kung ito ang low natin, actually malayo pa ito, no? Expect natin medyo mahaba tong third wave na to, no? So makikita natin medyo susundan niya to. Medyo susundan at medyo lumalayo tayo ng onte, pero expect natin malaking klaseng pump to, no? Mukhang hindi lang tayo ganun kaaga magpa-pump ng ganito. Okay, hindi tayo ganun kaaga magpa-pump ng ganyan unless dito na tayo magpa-pump, no? Okay, so masasabi ko FTM Matic, mga solid choices of altcoins yan. Lalo na to si Matic, no, maraming partnership to, kasama si Disney doon, partnership ng kung ano mang klaseng partnership yon, na may tina-try out si Disney at si Matic ang napili, no. Maganda yun, maganda para kay Matic. So expect natin si Matic mga malalakas na movers si Matic, no. So last one, si BTC dominance. So ito, no, kapag si BTC dominance bumagsak, so ito, no, makikita natin pataas ulit si BTC dominance, no. So mapapansin nyo ang mga altcoins, kahit nagpa-pump si BTC ng 10%, ang pump lang ng mga altcoins siguro mga 5% to 10% lang, no. Medyo mahina kumpara sa dapat pag nag-pump si BTC ng 2% and nagpa-pump ng mga 10%, 20% ang mga altcoins dati. Kasi ganun yon ang kakalabasan habang dominant pa si BTC, kasi kino-confirm pa ni BTC ng mga tao kay BTC kung magbo-bull market na. Okay? Kino-confirm na, binibigyan na ng push ng mga bulls na i-confirm na ang bull market. Kapag na-confirm na kay BTC ang bull market, magda-die down tong BTC dominance at lilipat yan sa altcoins eventually. So kapag bumagsak to, doon tayo lilipat sa altcoins most likely. At kasi alabasan, mas malaki na ang galaw ng altcoins kaysa kay BTC. So pinakita ko na to dati, no, na na ang pump ni BTC sa first wave papuntang mid third wave mas malaki kaysa sa alts. Pero pag titignan na natin sa mga bandang patapos na ang third wave hanggang fifth wave, doon natin makikita na nag-overperform na ang mga alts compared kay BTC. So di ko na papakita yun kasi matagal na proseso ata yun na papakita ko pa, no? So anyway, siguro update natin next time na yung mga iba pang alts, no. Masasabi ko mga solid alts muna na Matic tsaka FTM. At least ayun yung nakikita ko, no, na mga pinaka solid.
So, si Ethereum, syempre, hindi na natin masyado pag-uusapan si Ethereum kasi meron, para na siyang si BTC kumbaga. Para siyang semi-BTC. So, kung magpapump si BTC, most likely si Ethereum din magpapump, no? So, abang-abang na lang tayo kay Ethereum. Pero di ko kasi gusto si Ethereum, no? Mas trip ko yung mga other altcoins kasi sa tingin ko pioneer lang talaga si Ethereum at mukhang yung solution kay Ethereum mukhang hindi rin ganun ka-efficient, no? Mas kilala lang talaga si Ethereum kaya mahal at congested si Ethereum ang kinakalabasan. Pero yun, di ko sure. So, medyo mas tingin ko sa mga altcoins na medyo mas lower caps, no? So, abang tayo. S&P 500, ATH pa rin. DXY, nagpapakita ng weakness. Mukhang hindi pa rin tayo nagbe-breakdown pa ulit tayo dito sa point na to. So, hindi maganda yan for DXY sa dollar. Pero maganda yan sa crypto. Okay? So, ayun lang. Ingat sa trades. Next time natin pag-uusapan ang other altcoins na kung makakahanap pa ako sa spare time ko, no? Kasi masyado akong busy ngayon. At hindi rin ako makapag-trade, no? Dapat mag-short ako doon sa 63,500 area ng BTC na nag-pump. Kasi ando doon yung mga targets natin ng 0.88 at least, no? Pero di ako nakapag-trade. Okay lang. Basta makafocus sa trabaho muna at mabawasan ng trabaho. Mas maganda yun. Medyo less stress din yun, no? Kapag masyado maraming ginagawa. So anyway, ayun lang yung update natin. Ingat sa trade sa GG's Boys.